Usually, ma'am, ilang days po ba ang preparation kung plano nila magpagawa ng bahay sa inyo? Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, alam ko po ang tagal niyo na po nag-aantay ng house tour. So finally, for this month, meron po tayo. Ito pong ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay second project po ni CSR Builders. So yung kliyente po natin na nagpagawa sa kanila ay subscribers natin from USA. Talagang napakagaling po ng CSR Builders pagdating po sa paggawa ng bahay. And syempre, napaka-honest po nila at ma-assure ko po sa inyo na hindi po kayo may scam. Pwede kayo magtrabaho sa ibang bansa while na pinapagawa niyo po yung bahay sa kanila. Kasi gaya po nito, ayan po, nasa ibang bansa po yung client pero umuwi, maayos na maayos po ang bahay. So ngayon tara, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating intro. Mag-turn na po tayo dito sa pinagawang bahay. So, let's go po. Start po tayo mga ka-viewers sa lot area po ng bahay. Bale, ito po ay merong 171 square meters. At para naman po sa total floor area, ito po ay nasa 220 square meters. So, ito po ay meron pong 4 na bedroom. And syempre po, meron pong 3 bathroom and isang powder room. Ito po yung side view po ng house. Ayan. Then dito po sa kabilang side, firewall na po yun, no? Kaya hindi ko na po mapapakita. Pero po dito po sa front po ng bahay, kung napapansin niyo po, yung mga nasa fences po, ito po ay wall lights. Tapos po, ito na po yung design po ng kanilang fences gate. Ang kulay po ng kanilang fences, ito po ay, kung napapansin niyo, may pagka-gray po yan. Tapos po, dito po, ito yung design ng pinaka-entrance, ayan. Tapos para po sa second floor, tempered glass po yung pinaka-railings. Ayun. Na stainless steel po yung framing. Ito po yung itsura ng kanilang garahe mga ka-viewers. No? Bali, ang ginamit po na tiles dito is 30 by 60 po na rustic tiles na perfect gamitin po talaga para sa garahe. Then dito po, may 3 windows po na nakalagay. Ayan. Then pagpasensyahan nyo na muna po yung curtain at kakalipat na po ng owner. Then dito po mga ka-viewers, ayan. Ito po yung back view. Then dito po mga ka-viewers, ayan, ito po yung pinaka main entrance papunta po sa main door, ayun. Then dito po 60 by 60 po na rustic tiles yung ginamit po. And dito po, napa-landscape na po ng owner yung area po na ito. Ayan. Para naman po sa glass na kanilang windows, ito po ay dark gray. Na meron pong canopy, tapos yung nakita nyo po doon na ilaw is downlight. Then dito po sa fences nila sa gilid, meron po dito mga wall lights, ayan. Tapos po dito po mga ka-viewers, ito po yung lanay niya. So soon po, pag po nagka-budget yung client, papa-improve niya po itong lanay niya. Tapos po dito po mga ka-viewers sa lanay, merong sliding door. Kung napansin niyo po mga ka-viewers, sa labas pa lang po tayo ng bahay nagtutour. Pero kung napansin niyo po sa mga materyales, hindi po tinipid ni CSR ang client. Halos lahat po mga kinakabit po ni CSR, mga quality na. And syempre mga ka-viewers, ayun ang gusto ko talaga sa CSR, wala silang mga hidden charges. Kung ano talagang sinabit sa inyo, yun na po talaga yung ilalagay sa kontrata. Mamaya may interview po natin si CSR regarding po dito sa bahay po na ginawa nila. And syempre kung gusto niyo rin pong magpagawa, ganyan, ayun po, para mapag-ipunan niyo po yung dream house ninyo. At baka sila po yung makakonsider nyo pag nagpagawa po kayo ng bahay. Then pagpasok niyo po mga ka-viewers sa loob, meron din pong wall lights sa tabi po ng kanilang main door, ayan. Tapos nagustuhan ko yung pintuan, ang ganda ng design, and ang ganda po ng kulay. Tapos meron po siyang malaking door handle dyan. Tapos gusto ko lang po yung pagka-groove ng pintuan, ayan. Tapos po para sa amba po mga ka-viewers, ang ginamit po nila CSR is metal jamb na. And dito naman po tayo sa kanilang living area mga ka-viewers. Bale, ito na rin po yung back view po ng pintuan nila, which is yung main door again. Tapos po, kung napapansin nyo po talaga, pagpasok nyo po is high ceiling. Tingnan nyo po yung ceiling, napakaganda. Ayan. And alam nyo po ba, ang kagandahan po talaga sa bahay, nakakaganda po pag hindi nyo po tinipid yung ilaw ninyo. Nakakadagdag po ng elegante. Kung napansin nyo po mga ka-viewers, yung mga kortina, tayo po ang nagkabit niyan.
message lang po kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, kung plano nyo po magpakabit. Ayan. So, high ceiling po na kurtina ang kinabit natin dito. And ito naman po ay curtains papunta po sa kanilang lanay na meron pong valance board na tayo din po ang gumawa niyan. So, mga ka-viewers, ito naman pong sofa nila, nabili po ni client yan sa Our Home. Ito naman po yung kanilang TV area, mga ka-viewers. Tingnan nyo po yung pagkakadesign ng ganda. Fluted panels po sa gilid. Tapos po, wall panels naman po yung middle. Para sa interior paint po ng house, ang kulay po nito is tool white. After po natin sa living area, mga ka-viewers, dito naman po tayo sa dining area. Ayan. So dito po, meron po 6-seaters po na dining area. And dito po, mga ka-viewers, meron silang floor stand aircon po na Samsung po ang brand. Tapos po sa ilalim naman ng stairs, meron po ditong cabinet po. To add storage po, mga ka-viewers. Ayan. After po natin sa dining, dito naman po tayo sa kanilang main kitchen. So sa iba po, usually, pag po nagpagawa kayo ng bahay, gagamitan po kayo ng 80x80, 60x60 cm po na tiles. Pero kay CSR po, included po sa package talagang quartz na yan. So ito po, kalakata po ito, same nang ginamit sa house ko po. Tapos ayun na po, may kasama ng cabinet. But ngayon po, kung napapansin nyo, unti-unti po, nilalagyan pa po ng gamit po ni client yung bahay po nila or yung dream house po nila. Para po sa island counter po nila sa ilalim po, mga ka-viewers, naglagay po si CSR ng fluted panels po dyan. After po natin sa kitchen po nila, dito naman po tayo sa kanilang powder room. So ito po, mga ka-viewers, kung napansin nyo po, yung pinakapintuan po ng powder room, solid wood pa din po yan. So dito po, mga ka-viewers, ang ginamit po na tiles is 60x60 na matte finish po, wood look. Tapos posy po yung mga sanitary ware po nila. So okay na po yan para sa sanitary ware. Ito po ay nabili po sa Wilcon. And tingnan nyo po yung ilaw nila. Ayan. Tricolor na po. Tapos ang ganda rin po ng tiles na ginamit. Ito po 60x60 po na porcelain tiles. Tapos accent po nila is marble. Para sa ceiling, meron pang exhaust fan and pinlight po na center lights. Dito naman po tayo sa bedroom number 1 po nila. Ito po, mga ka-viewers, si bedroom number 1. Ayan, may gamit na rin po, no? Tapos, ito pong tiles na ginamit dito, wood look po na 60x60 matte finish po. Tapos, tool white pa rin po yung interior po ng loob ng bahay. Tapos, yan, blinds po natin yung nakakabit po dito, no? So, ayan po si bedroom number 1 po ulit. Tapos po, dito po sa bedroom number 1, meron din po siyang bathroom. So, ito po si bathroom number 1 po. Dito po, porcelain din po na tiles na 60x60 po sa ilalim and 60x60 po na porcelain para naman po sa wall. Para po sa hand railings po ng hagdanan, bali tempered glass po ito nakikita nyo dito. Tapos pinaka-handle po niya is solid wood. And ang ganda po na pagkakapaint po ng kanilang hagdanan. Even po yung planks, maganda. Tapos po, mga ka-viewers, syempre dito merong long curtains. Ayan. Ito po yung top view ng hagdanan. So dito po sa second floor, mga ka-viewers, kung napansin nyo po yung railings din dito, is same din po nang ginamit sa railings po sa hagdanan. Dito po sa tiles, mga ka-viewers, same po nang ginamit sa bedroom number 1. 60x60 po na matte finish. And ito po, dito naman po located yung common CR nila sa second floor. Ito po, Korean blinds natin yan. Ito po yung bathroom number 2. So kung napansin nyo po sa tiles, matte finish po na gray na 60x60 and
Glossy naman po na porcelain tiles para sa walling, 60 by 60. Then ito po mga ka-viewers, same din po ng brand sa baba. Positive po yung mga sanitary ware niyan. In fairness mga ka-viewers, hindi tipid ha, kasi alam niyo po, sa Wilcon may mga presyo din po yung mga yan, yung mga sanitary ware na yan. Dito po mga ka-viewers sa second floor may tatlong bedroom. Ito 1, 2, and 3. So pakita ko lang muna po sa inyo si bedroom number 2. Ito yan. Okay. So ito po si bedroom number 2. Ayan. So ayan po yung ceiling. Then nakalagay na rin po yung pinaka bed nila. And yung tiles po napansin nyo po, no? Uniform na po lahat. Hindi na po pa iba-iba. Ito naman po si bedroom number 3. Okay. So, iba naman din po ang atake ng bed frame po nila dito. Ayan na rin po yung ceiling. And lastly, ito naman po si master's bedroom. Ayan. So, dito po sa taas, sa ceiling, meron pong cob lights, center lights, and LG po na aircon. Ganda ng bed frame nila, no? Bagay na bagay sa nilagay nating kortina. Mga ka-viewers, ayan, aside sa nag-house tour po tayo dito, pinapakita ko na din po sa inyo yung nilagay naming curtains kasi gaya po na sinabi ko sa subscribers ko po from US. Sa CSR po sila nagpagawa, din kami po yung kinuha para po sa mga installation ng curtains. So, ito po mga ka-viewers, ayan. So, gusto po ni client may valance board. Tapos po, syempre, yung blackout curtains po natin na may linen. Ayan, kasama po sa package. So, nung in-install po namin ito mga ka-viewers, nagkaroon po ng ocular. Kaya nakuha po yung mga tamang sukat ng bawat windows. And, ayun po. So, gusto po ni client, gaya niya may valance board. So, inassure ko po na yung aircon, since meron na pong aircon sa taas, pag sisindihan, hindi po tatama sa valance board. Kumbaga, hindi siya mag-block para sa hangin. Kaya, nung tinas na po namin yan, okay naman po yung flow ng hangin dito po sa loob. Ito po mga ka-viewers, ang kulay po is almond. Ayun po. So, ngayon po, nag-decide po yung client na ganyan muna siya sa ngayon for temporary. Tapos po mga ka-viewers, very spacious yung master's bedroom kasi dito po, meron pa siyang walk-in closet. Nasun po is papagandahin pa po nila yan. Aayusin pa. Then aside po sa walk-in closet, meron din po itong master's bathroom which is si bathroom number 3. Ito naman po si bathroom number 3. Siyempre dahil master's bathroom, mas malaki at mas maganda. Ayan. Tingnan nyo po yung wall tiles, porcelain 60 by 60 na marble look. Then, matte finish po na marble look sa ilalim. Tapos po, cozy po na sanitary ware. Since naipakita ko na po yung mga bedroom, ngayon naman po dito tayo sa kanilang balcony. Ooh. Alam niyo po ba mga ka-viewers, isa sa nagustuhan ko po na perfect talagang nilagay dito yung master's bedroom nila. Kasi pag open po ng sliding door, ayan po yung makikita nyo, yung pool. So dito po mga ka-viewers, yung railings po nila is tempered glass. Stainless po yung pinaka handle niya. Ayan, tapos po rustic tiles po na 60 by 60 po na matte finish po para dito. And ito po yung sinasabi ko sa inyo yung spandrel nila. Ayan. Then mga ka-viewers, bigyan ko lang kayo ng tip. Nagpalagay kayo kay CSR. Napakaganda po ng mesh na ginagamit nila. Metal mesh na po siya or metal wire po. Makapal po yung pagka-mesh. Hindi na po siya yung ordinary screen lang po. Metal na as in. Ito na rin po pala mga ka-viewers yung top view ng kanilang garden area. And lastly, bago po magtapos ang ating vlog, pakita ko lang po sa inyo ang kanilang auxiliary kitchen. Ito po mga ka-viewers ang kanilang auxiliary kitchen which is dito na rin siguro po yung possible na maging laundry area. Ayan. Tapos dito pa may screen door going po sa pinakalikod po ng bahay. Ayun. And now mga ka-viewers, tuloy po kayo sa Tonight with Boy Abunda. Joke lang. Ngayon po kasama po natin si Ma'am Ces ng CSR Builders. Ayan, para po sa mga viewers natin na plano po magpagawa po ng dream house nila, no? So si Ma'am Ces,
i-share ko lang po na dati rin po natin silang subscribers. At ayun po, from Dubai, nag-decide po silang umuwi na po dito sa Pinas at i-continue po yung legacy po ng kanyang father, which is pag-build po ng house. So ngayon po, so far, so good. Marami po tayong naging kliyente, si Ma'am Ces po especially, na mga subscribers po natin. At ayun po yung number 1 na pinanghahawakan po namin na hindi po kayo mai-scam po sa CSR Builders. So ma'am, upon sa pag-tour po dito sa house, napaka-elegant po ng finish. And alam ko po, number 1 talaga, walang naging sakit sa ulo po yung client. So ito po ma'am, usually, ilang months po ba na-build itong ganito kalaking bahay? So ito, inabot siya ng 6.5. Pero dun sa contract namin ni na Ma'am and Sir, 7 months talaga dapat siya. But we were able to finish it within 6.5 months. And then, kasama na doon yung pag-apply namin ng kung ano-anong mga permit hanggang sa natapos yung full construction, including yung mga addition ni client like the fence and the auxiliary kitchen. Kaya na po nag-asikaso ng building permit po ng house na ito? Yung existing building permit nito ang ginamit namin. And then, dahil galing po ito sa other contractor na hindi natuloy yung build, and then, tinuloy namin siya. Ang permits na kinuha na namin para kina Sir is yung occupancy kasi yun yung responsibility namin as a builder para makakuha sila ng permanent connection sa kanilang electricity. So mga ka-viewers, bago po nag-build si CSR po ng bahay dito, syempre nagkaroon sila ng ocular, tapos po nag-submit po ng drawings po ng bahay po ni client, and pina-approve muna po sa client po yon. And since nag-okay naman po sila sa budget, syempre po nag-submit din si Ma'am Ces ng contract, which is dapat po sundin. Ma'am, ganun po ba dapat? So, last time, na-discuss natin yon. Before tayo mag-start ng any build, dapat meron tayong black and white, meron tayong mga approval or written proposal approved by the client and approved by us para walang dispute later on na, bakit ganito, bakit hindi ito nasunod, ganyan. So, lahat ng gagawin natin for the build, even the finishes, the materials, or anumang add-ons, lahat yun ay documented. Hindi siya pwedeng verbal lang, hindi siya pwedeng nasabi lang before. Dapat talaga written agreement siya na add-ons to doon sa on top of the contract itself. Usually, ma'am, ilang days po ba ang preparation kung plano nila magpagawa ng bahay sa inyo? Kasi I heard po na fully booked kayo this year. Yes. So, napaka-swerte po ng mga subscribers natin na kumuha ng serbisyo sa CSR, mga ka-viewers. Kasi, ayun po, gaya po ng client po dito sa subscribers po natin from US, sila po ay nag-work lang po from US, wala po talaga as in tumuto kundi si CSR lang po, pero wala naman po sila naging sakit sa ulo pag uwi. Doon pa lang po malaking malaking kasiyahan na po yun sa kliyente na uuwi ka na maayos ang bahay mo kasi especially po ngayon ma'am na nakakaikot ako sa bahay, puro po mga na-scam po yung mga kliyente namin na pinupuntahan sa once na nag-install po kami ng kurtina. Pero po dito so far, ayan po ma'am. Okay. So fully booked nga po kami until, sa build po, fully booked kami for this year until December. And we always encourage or inform our future clients, if you plan to build your house, give at least 3 months preparation. Kasi hindi po biro yung pag floor planning and then perspective, including your exterior and interior design. And then, dun palang papasok yung proposal. After po ng proposal, may negotiation. And then, papasok naman po yung application ng ating mga permits to the municipality, mga approvals. So, minimum 3 months talaga siya na preparation. Hindi siya pwede na nag-inquire today, kahit mag-agreehan tayo ng contract tomorrow, hindi siya mabibuild after 2 days nun. It takes time talaga kasi future home, dapat yung well-planned siya according to sa gusto ng client. And ayun po mga ka-viewers, no, habang nagtutour po ako sa loob ng house, kung napansin niyo po yung mga materials po na ginamit po ng CSR, hindi po talaga tipid. Nako-compare ko lang kasi ma'am, nagka-house tour ako, no. Nakapunta po ako sa mga ibang house na iba po ang gumawa. Then, hindi pa elegant finish sa ganong presyo. Pero kay Ma'am Ces, ayun po ha, inquire na lang natin po yung presyo nito sa kanila, no. Pero po, para po sa akin mga ka-viewers, nagugulat po ako para sa pricing po ni Ma'am Ces kasi halos po yung mga materials po na ginamit po nila dito is talagang quality po talaga.
Sa mga materials naman po talaga, we always offer yung, syempre, yung standard natin, tapos yung hindi tipid, hindi rin sa pinakamura. At the same time, hindi na magtatanong si client na bakit hindi ganito, bakit hindi ganyan. So, kung ano ang nasa kontrata natin, minsan pa nga po, mas extra pa yung naibibigay namin. Oo, kung kaya naman po namin naibigay, may konting difference, ibinibigay na po namin sa client para maging mas masaya pa sila pagdating ng araw na makita nila at handover na namin ng bahay. So, ayun po mga ka-viewers, no, bali abangan nyo po yung mga matatapos pang project ni Ma'am Ces. So, don't worry mga ka-viewers, na isi-share po natin yan sa YouTube po natin, yung mga magiging finished product po ng mga house ng ating mga subscribers. And syempre po, again, kung plano nyo pong kunin ang serbisyo po ng CSR Builders, ahead of time po, magpabook po kayo kasi si Ma'am Ces po ngayon is very in demand. And ayun po, so far po, pag nakipag-meeting po siya sa mga subscribers natin, wala po na-disclose kasi napaka-professional po ni Ma'am Ces po talaga. And ako po talaga, nung na-meet ko siya, until now na gumagawa po kami ng mga projects namin, lagi po akong masaya kasi po si Ma'am Ces is talaga magaan po kausap, kumbaga hindi ka mag-iisip ng masama na mapapaisip na baka ma-scam ako or what, wala pong ganon. Talaga pong madali lang po kausap. Kaya mga ka-viewers, no, mag-follow na po kayo sa kanilang Facebook, CSR Builders po. Doon po makikita nyo po yung mga ongoing projects nila and doon po pwede kayo mag-inquire, especially po regarding sa inabot po ng bahay na ito. Tapos mga ka-viewers, halinawin ko lang po kasi ang dami po nag-i-inquire ngayon kay Ma'am Ces sa CSR Builders. So ma'am, hanggang saan ba talagang kayang gawin ni CSR Builders? Kasi nagugulat ako, plano kang kunin ang serbisyo mo sa Mindanao, sa Visayas. So hanggang saan po ba talaga ma'am? So currently, we're catering Pampanga area. And then, part of Tarlac, pero sa bungad pa lang ng Tarlac. Until may Paniki, and then sa may, sa may Bulacan naman, Malolos area. And then, may Nueva Ecija din kami, pero mga bungad na mga areas pa lang. So, may limitations pa rin kami in terms of location. So mga ka-viewers, kung kaya naman po ni Ma'am Ces, try nyo lang po mag-inquire, malay nyo naman po, di ba? Meron silang mga tauhan na pwede pong gumawa ng house po ninyo or kung ano bang pong recommendations ng pwede pong maitulong ni CSR, gagawin naman po nila, no? So mga ka-viewers, sana meron po kayo nakuha ideas sa vlog na ito. Hindi ko na rin po papabain pa. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!